Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout muna tayo, no? Hindi ko makita yung mga shoutout na yung mga bago lang. Mga luma ito lumilitaw eh. Pero 5 hours ago, shoutout Sir Jan Diabe, Sir Julian Lakyan. Uh-huh. Tapos Sir Domingo Arador, Ma'am Peri Aba, Sir Jeffrey De Guzman, Sir Octaves, Sir Jomer, Ma'am Hana Hombre, hello po. Sir Marco Rosales from Biringan. Na-shoutout ko na to ng isang gabi eh. Sir PCCP Tech, Sir Paul Michael Gonzalez, Ma'am Angelica Canino. Anyway, shoutout sa inyong lahat. So may nag-request sa akin ng video ni Sir Jay Costura kasi nag-post ako ng video sa Facebook eh. Yung nauuna yung nauuna yung sagot bago niya tanungin. Anong nangyari? Sinagot daw ang tanong. Ay, tinanong daw ang sagot. Tinanong ang sagot. Ito kasi yon. Tapos may nagpasa sa akin ng video. Sige nga, reakan natin ito si Sir Jay Costura. Pakita ko lang sa inyo yung pinost ko sa FB kaya may nag-message sa akin regarding kay Sir Jay Costura. Parang may naririnig akong babaeng umiiyak. 17. Oh. Ilang taong ka? Sabi ng Ghost Tube, 17. Tapos sabi niya, ilang taon ka? Tinanong ang sagot eh. Iyak. 17. Oh. Ilang taong ka? 17. Ilang taon ka? Anyway, ito yung pinasa sa akin. Pero tingnan niyo tingnan niyo itong channel ni Sir Jay Costura. May subscriber siya na 2.21 million pero ang views niya yung ngayon, yung mga recent. Tingnan natin yung mga recent videos niya ha. 'Di ba? Hindi siya normal eh. 15 hours ago 9.5k lang yung nanood. I know mas mataas sa akin ito na views. Pero sa kalibre ni Jay Costura kasi katulad nito 10 days ago 16k lang ang nanood. Ito ni-request sa atin yung dagat eh. Ito medyo malaki ang views nito. Pero 68k out of 2 million, maliit ito. Si Sir Just Clint nga lang 600,000 lang yata ang subscribers nun pero 100,000 ang views nun eh. 'Di ba? Ayan 3 weeks ago 17k. Kasi nahahalata na kasi ng tao yung pattern niya. Anyway, ito i-react nga natin to. Ano ba meron dito sa dagat? I-replay natin konti. Sabi dito, wait lang ha, ayusin ko lang. Para masaya-saya yung ating pagre-react. Nakalagay dito, ang video ninyo mapanood ay naglalaman ng mga masiselang salita, eksena, pangyayari maaring hindi angkop para sa lahat. Ito ay naglalaman ng visual o konsepto ng malalim na kahulugan, bla 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 bla. So panoorin natin to. So, may tutulungan tayo. Hi sa mga Nostronatics worldwide. Today is another day. Ayan, may tutulungan tayo ngayon, Andito kami sa... Nung pumunta kami doon sa huling in-explore namin, yung White House, minessage din ng crew ni Sir Jay Costura yun eh. Nasabi na mauuna kami nila Sir Ed, hindi na nag-reply. Sir Jay Costura, sabay tayo. 'Di ba? Wala namang masama kung sumabay kayo sa amin eh. Di gawa din kayo ng exploration doon sa lugar. Kasi naghahanap sila ng ng pang-Halloween special. Pati si Sir Just Clint pini-PM nyo, di ba? Paano ko nalaman? Kinuwento kasi sa akin ni Sir Just Clint eh. Na pinapakulab nyo.
Ako, oy, akala nyo pinipigilan ko si Sir Just Clint? Pinipilit ko nga si Sir Just Clint na makipag-collab sa inyo eh. Diba? Ayaw. Diba? Sinusumpa ko. Tinutulungan ko kayo na i-collab kayo ni Just Clint. Ayaw lang talaga. Anyway, so panoorin natin. Other day, may tutulungan tayo ngayon, no? Andito kami sa Zambales. Ano nga exact lugar nito? Kalapandayan po. Kalapandayan. Talapandayan? Okay, so sa Subic pala. No? Andito kami ngayon sa Subic. Actually, natagalan yung schedule namin kasi sa sobrang busy. So, titingnan po natin or i-check natin sa baraha kung ano ipapakita niya regarding doon sa family member nila, which is yung Father naman. tatay niyo. No? So, ready ka na? O regarding doon sa tatay. Huwag mo na kayong magkwento ha kasi wala akong alam ha. Nanonood sa akin to ah. O wag daw muna magkwento para sure daw na walang alam. Baka mamaya nagkwentuhan na kayo dyan eh bago mag-start ng camera eh, di ba? Hindi naman namin tawag dito? Hindi naman namin nakita kung paano kayo nag-start. Siyempre, dadating kayo dyan. Di ba? Pwedeng nako-cold reading mo na yan. Ito sa mga bago nakikinig sa akin, baka hindi nyo alam kung ano kasi ang cold reading eh. Paulit-ulit ko na ine-explain yung cold reading na yan. Ang cold reading po kasi kadalasan ginagamit na technique yan ng mga manghuhula o ng mga psychic. Ito yung hindi mo namamalayan pero kinukunan ka ng information. For example, kino-cold read nila, nasa bahay ka. Tapos nandiyan yung psychic. Sabi ng psychic, parang nararamdaman ko merong nakatira dito na isang beauty queen nanalo sa pageant. Ngayon, magtataka ka, paano mo nalaman yun? Yung ate ko, nanalo ng, ng Miss Manila. Diba? Halimbawa, yung ate ko paano mo nalaman yun? May nakita siyang picture eh. 'Di ba? Nung pumasok siya sa may maliit siyang picture na nakita na nakasabit na may daladalang flower tsaka may sash. 'Di ba? Isa sa cold reading 'yon. O halimbawa, meron ba dito nakatira na na doktor? Or basta nagtatrabaho sa medical field? May nakatira pa dito? Tapos sasabihin niyo, ang galing mo naman, paano mo nalaman? Yung kapatid ko, nurse 'yon. Paano mo nalaman 'yon? May naka-display na diploma ng ng graduate ng nursing eh. 'Di ba? Ganun ang cold reading, yung hindi mo alam, nararanasan, nalalaman na ng psychic kung hindi dahil sa paranormal, dahil lang sa observations. 'Di ba? Hindi lang naman sa pamimeke ng panghuhula ginagamit ang cold reading. Maraming pwedeng gawin na pwede yan sa boss mo. 'Di ba? Para maging close ka sa boss mo, paano mo i-cold reading ang boss mo? Papasok ka sa papasok sa opisina ng boss mo. Magko-cold reading ka, titingnan mo yung paligid. Nakikita mo may mga trophy ng doon ng basketball. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung boss mo mahilig maglaro ng basketball. Doon mo siya ngayon doon mo siya ngayon titirahin. Kung mahilig siya mag-basketball, nalaman mo, kasi may mga trophy siya ng basketball, pwede mo siyang yayain. Boss, basketball tayo sa sa linggo. Kung libre ka. Oh, tama-tama, paano mo nalaman na naglalaro akong basketball? 'Di ba? O sa nililigawan mo naman, pwede ring gamitin yung cold reading na yan. Let's say, obserbahan mo yung nirigaluhan mo ng alam mo yung K-pop na na CD. May nagbebenta pa ba ng CD ngayon? Basta nirigaluhan mo ng poster ng BTS na may pirma ni sinong member ng BTS o whatever, na may autograph.
tuwan-tuwa ngayon yung nililigawan mo. Ang galing mo naman, paano mo nalaman na paborito ko to? Eh nasilip mo yung bag niya, may keychain doon ng ano eh, ng picture nung K-pop eh. 'Di ba? Ganun gumawa ng cold reading. Hindi alam nung nung kino-cold read mo na kinukunan mo siya ng information. Pwede ganito nakikita mo yung babae na kursunada mo, naka nail polish siya ng itim yung kuko niya. Tapos naka-lipstick din siya ng itim. Ano ibig sabihin nun? Rakista yung gusto mong ligawan. So meaning, pwede mo siyang yayain sa concert ng banda na paborito niya. Oy, may ticket ako, may Chemical Romance, 'di ba? Magko-concert dito, may ticket ako. Gusto mo sumama sa akin? Oo, nag-iipon ako. Paano mo nalaman na gusto ko 'yan? Eh syempre, punk yung yung pormahan mo 'di ba? Ganun mag-cold read. 'Di ba? Hindi kailangan ng psychic powers para malaman ng manghula. Kaya kadalasan yung mga fake na manghuhula. Hindi ko sinasabing fake ito Kadalasan yung mga hinuhula na mga fake na manghuhula, ang sinasabi niyan mga bagay na alam nyo na. 'Di ba? Tapos kadalasan generic ang mga pinagsasabi niyan. Ngayon, nasa tabi sila ng dagat, kung ako magko-cold read diyan, halimbawa, pwede ko sabihin diyan, nakikita ko yung tatay nyo. Ito ba ay magaling lumangoy? Ito ba ay mangingisda? 'Di ba? Kasi sa tabi sila ng tubig ng dagat Isa yung pwedeng cold reading 'yon. So maliwanag na tayo sa cold reading ha. Kaya kadalasan kung sinasabi yan pag nire-reactan ko to si Sir J. Costura. Forward natin. So now, I want you to focus, darling. Darling. I want you to pick one card. Thank you. So, ikaw po ito, ha? Pag may king po dito sa first set of the cards to last 12, siya na yan. Okay? Cut the cards into 3. Ba't may cat? Kuha. Tanda mo, sinabi, wag daw magkikwento ha. At isa pa, idadagdag ko yung mga Barnum statement. Yan ang kadalasan din binibigay ng ng mga psychics When you say Barnum statement, nag-a-apply sa lahat 'yon. Akala mo tagus na tagus sa'yo yung sinasabi, pero nag-a-apply sa ating lahat 'yon. Example ng Barnum statement, ikaw na nanonood sa akin, na nasisense ko may problema ka. May gusto ka ma-achieve na bagay na hanggang ngayon hindi mo pa nakukuha. Sino sa inyong tumama ang cold reading ko? Merong kabiguan ka sa buhay mo na hanggang ngayon ay gusto mong maayos, masettle. 'Di ba? Tingin ko malaki ang problem mo sa financial ngayon Pero lahat tayo kasi, ako may problema akong financial, 'di ba? May gusto akong ma-achieve na ibig sabihin lahat 'yon applicable sa atin. Sino sa inyo ang tinamaan nung hinula ko 'yon? I'm so sure kahit isa sa inyo meron nun. Yun ang tinatawag na Barnum statement, yung generic. Na kahit sino sa atin pwedeng mag-match yung sinasabi. Ikaw, alam ko, mahal na mahal mo ang nanay mo. Lahat naman tayo, mahal naman natin ang nanay natin. Sino ba ang hindi? Maliban na lang kung wala kang kwentang anak. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin, yun ang Barnum statement. Ang isa sa
isa sa mga Barnum statement na pwede ko masabi. Alam niyo horoscope? 'Di ba pag binabasa niyo horoscope, ako Gemini ako eh. Halimbawa ko ikaw ay Aries. Pag binasa mo yung Aries, sometimes feeling mo applicable sa iyo eh. Pero nare-realize mo ba ilang kayong Aries sa buong mundo? Ano yun? Lahat specific sa inyong lahat na Aries yung sinasabi sa horoscope? 'Di ba? Kahit nga horoscope ng iba ang basahin mo, feeling mo applicable din sa iyo eh. Kaya nga Barnum statement eh. Ano yun? Masyadong generic yung sinasabi. Now, balik tayo dito. So, ikaw to, darling. Okay. Mother. Saan si mother? Ano nga po ito? Pinakauna po yan. Alive. Buhay si papa ko. Ako din sa baraha. Itong masama pagbibigyan mo ng false hope, ano? So, So, when you say alive, buhay si papa nila, kung yun ang sinabi, ibig sabihin, nagkwentuhan na kayo bago mag-start yung, mag-start yung hula nyo. May interaction na kayo. Malakas ang chance na na-cold read na kayo. Kasi hindi naman natin napanood yun eh. Kasi sinabi ni Jay Costura pagka Ace, hindi naman natin napanood yun na pinapaliwanagan niya ng ang Ace of Hearts buhay eh. 'Di ba? Ngayon, ang masama kasi nito, baka katulad yan ng hinulaan mong sabungero before. Ang sinabi mo, buhay. Nalaman natin, panoorin niyo yung content ko, no? Yung regarding do sa mga sabungero na nawawala. Nag-ano siya dun eh. Nag-reading siya dun eh. Ang sabi niya, buhay daw. Ang problem nun, nung nagkwento si Patidongan, the moment pala na kinakapture yung mga sabungero, pinapatay na rin agad. 'Di ba? So doon pa lang sablay, pati yung kay Jobilin Galieno, sinabi nito buhay daw eh. Yung nawawala sa Palawan dati, naalala niyo 'yun? Tapos naman patay. Ito yung mahirap kasi yung pag nagbibigay ka ng false hope sa mga tao. Well, hindi ko naman sinasabi na hindi totoo 'yun kasi who knows, no? Hindi naman natin alam kung anong kapalaran nung tatay nila, pero ilang beses na napatunayan na mali yung reading niya na sinasabi niyang buhay. Kahit nga iharap nyo sa akin to, itatanungin ko lahat yun eh. Mula kay Jobilin Galieno sa mga sabungero, ano pa ba yung mga hinula nito na buhay daw, tapos hindi naman. Pakita sa akin ay he is still alive daw. Pero ang flower kasi, that's Travel in distance. ibig sabihin, Malayo siya. Eto, maaaring kayo ito na nag-aantay sa kanya. So, sa Nag-aantay, malamang. pinakita sa akin ay naglayag siya, pero parang makulimlim yung langit. Mangingisda ito na nawawala. 'Di ba? Yang naglayag na yan, nalaman niya na mangingisda yung na cold read niya na yun eh. Ay naglayag siya, pero parang makulimlim yung langit, nanay. So, maaaring may bagyo that time. Yes. Pero ito po ang pagbabasihan niyo, ha? 52 cards po yan. Yes. Alright? Di po ako ang pumili ng baraha. Just imagine kung ano yung false hope na binibigay mo dito sa mga to. 'Di ba? Yung sasabihin nyo na buhay, tapos ewan ko ba? So, ang sinasabi po dito, malinaw sa baraha, pinakauna po ito. Okay? So, sa pinakita sa akin ng mga baraha is malinaw na pumalaot or naglayag yung... Nakwento na kasi sa'yo kanina. Na cold read mo na. 'Di ba? kapamilya nila or tatay nila. Pero, nung araw na yon ay maaaring may bagyo or Maaari, pwede. katapos ng bagyo.
So, nasagot na, ano, na buhay. Now, ang tanong, nasaan? 'Di ba? Yun ang 1 million peso question eh. Nasaan? Yung sa mga fans ni Sir Jay Costura, ilan na ba ang pinahanap dito? Ito seryosong tanong to ha. Ilan na ba ang pinahanap dyan na nakita na? May data po ba kayo? Bago kayo magalit sa akin. Ilan ang pinahanap dyan na nakita na? Kasi kadalasan ganito ang sistema dyan sa mga nanghuhula eh. Ang natatandaan lang ng mga tao dyan yung nagkatotoo. Pero yung mga sumablay, hindi nyo na makakalimutan nyo na yun. Doon pa nga lang eh, tingnan mo yung mga lumang prediction yan. Prediction niya ng 2024. Tingnan nyo doon. Ang sinabi niya ng 2024 na prediction niya, magkakaroon daw ng change of power. Yung si BBM, parang babae daw yung papalit kay BBM. Eh tapos ng 2024, hindi ano yun eh. Hanapin ko nga yun. Nakita ko yung kanina eh. Ngayon natandaan nyo ba yon? Hindi kasi nangyari yun, kaya hindi nyo na matandaan. Saan na ba yun? Ayan oh. Kung makalimutan. Siguradong marami ang magtataas ng kilay 2024 to ah. sa politika. Humanda daw ang lahat sa pagbabago ng pamumuno sa bansang Pilipinas. May nakikita akong babae mag-aangat. Kind of switching of the position, pero may aangat ko na babae na mag-leader. Oh, may aangat daw na babae, may bagbago daw na 2024 ito. Mr. President. 'Di ba? 2024 yan o nangyari ba noong 2024? Hindi. Ngayon, naalala nyo pa ba yan? Hindi nyo na maaalala yan kasi hindi nangyari. Pero I'm so sure pag nangyari yan, bidang-bida kayo diyan kay Sir Jay Costura. Oy, totoo yung yung sinabi ni Jay Costura noong 2024. Magiging daw. Anong tawag dito? Magpapalit daw ng liderato, yung babae daw yung aangat. So, ini-imply niya kasi Sara Duterte papalit kay BBM. Diba? At magbabago yung although na hindi naman specific excuse me, hindi naman specific yung sinabi niya, pero yun yung ini-imply niya eh. Siguradong marami ang magtataas ng kilay sa kutob ni Jay na ito sa politika. Humanda daw ang lahat sa pagbabago ng pamumuno sa bansang Diba? Pilipinas. May nakikita akong babae mag-aangat. Kind of switching. Diba? Humanda daw, nangyari ba? Hindi. Diba? Hindi naman nangyari yun eh. Ngayon, sasabihin nyo naman, mangyayari yun, hindi, may date eh. Prediction 2024 daw eh. Tapos na ang 2020. Kung mangyayari yun ng 2025, hindi counted yun. Diba? Now, doon sa mga nawawala na ito, ilan na ba ang nakita? I'm so sure kung may makita man, yun lang ang matatandaan nyo. Ilan na nakita? Isa? Dalawa? Out of daan-daan na nagpahula dyan? Diba? Tapos ipagmamalaki nyo, magaling siyang manghuhula. Kasi may nakitang dalawa o isa. Parang ganito yan eh, doktor ako. Sa 100 nagpagamot sa akin, 2 lang ang gumaling. Magaling sa doktor ba ako? Eh, nako, Diyos ko. At the cards into 3. Ilang buwan na? O, tamo. Tanong ng tanong. Tanong ng tanong. Akala ko ba wag magkukwento? Diba? Dapat hindi ka nagtatanong. Pag nanghuhula ka, wag kang tanong ng tanong. Cut the cards into 3. Ilang buwan na? Tamo. Sabi niya, wag daw magkwento, diba? Sabi niya kanina. Wag daw magkwento kasi mas maganda hindi nagkikwento. Mag-1 year na po itong September. So walang... Magwa 1 year nang nawawala, buhay pa daw? Ano ba? Naglayag yung yung... Ito ha? Ano na to eh? Di ba common sense na lang, hindi mo na kailangan ng manghuhula dyan eh. Common sense na lang ang gagamitin mo dyan. Mangingisda yan na nawala. Dahil bumagyo. Tapos sasabihin mo, buhay pa, magwa 1 year nang nawawala.
Abay, kung yan ay kung yan ay buhay pa, baka humanap ng paraan niya na kumontak man lang sa kamag-anak niya or sa barangay man lang o kung anong pamahalaan yung makakakita sa kanya. Abay, ginagago na lang talaga tayo nito eh. Ang katawan niya. Wala po. Pero nag-try na Hindi, ba't tanong ka ng tanong? Sabi mo kanina, wag magkukwento. 455, anong sabi mo kanina ha? Tapos ngayon, tanong ka ng tanong? Okay, so sa Subic pala, natagalan yung isa Amo. sa barak, which is yung Father naman. tatay nyo, no? Mm. So, ready ka na? Alam ha, huwag mo na kayong magkwento ha. Oh, wag daw magkwento pero tanong siya ng tanong. Di ba tayo ginagago nito? Hindi, tinatanong ko lang ha. Wag daw magkwento pero siya tanong ng tanong. Cut the cards in. Cold reading. Ito, harap-harapan tayong pinapakita niya yung cold reading eh. Ilang taon na? Mag-1 year na po itong September. So walang nakitang katawan niya. Wala po. Pero nag-try na Ba't mo tinatanong eh? Sinabi mo buhay eh. anong tawag doon? Rescue or Sige, tanong-tanong. Tanong-tanong. Ginawa na po namin talaga lahat. Inano po namin dito, pati po yung Coast Guard. Lumakas din. Coast Guard po, tapos nag-ano Pero mo isang taon lang nawawala sa dagat, buhay pa? walang po, katawan na camera nakita? po. Wala po talaga. Yung bangka lang niya Yung bangka ang nakita. Yung bangka niya is buo. Opo, buong buo po talaga. Buong buo, Pero no? po yung gamit po sa loob, yun, wala po talaga. Pero buong buo po yung bangka niya. Nakakapunta ka naman. Oo nga po eh. So, malinaw po maaaring hindi nalunod ang daddy niyo or ang tatay niyo maaaring kinuha siya. Diyos ko naman. Ihula mo, ba't maaari? Speculations ang ginagawa mo, hindi reading eh. Okay? Opo. Sabi sa inyo, wag kayo magpapareact sa akin ng hula ni Jay Costura eh. Ang pinakita dito ay he is still alive. Tamo, ilalaban niya pa rin ilalaban niya pa rin na alive kahit na sinabi ng isang taon ang nawawala. May pakapala na lang tayo ng mukha nito eh. Paasahin mo yung pamilya, hindi makaka-move on. Dahil dyan sa sinabi mo, Kasi kung nahambalos or nahambas ng alon yun, wasak yan eh. Opo. Or kaya tataob yung bangka niya. Pero ang pinakita, yes may bagyo, pero nakakapagtaka yung pati gamit niya wala. Opo. wala, saan natin, wait lang ha, tatanungin ko kayo. Saan natin nalaman na isang taon ang nawawala? Kay Jay Costura ba? Hindi. Sa kamag-anak. Saan natin nalaman na ayos yung bangka? Kay Jay Costura ba o sa kamag-anak? Abay, lahat ng mga information na binibigay nito galing sa kamag-anak eh. Maliban lang doon sa sinabi niyang buhay daw eh. 'Di ba? Kaya ngayon, ang mangyayari, ilalaban niya na yon, na buhay yon. Kahit malayo na sa katotohanan. Kuha ka dahil. Kahit granting. Ito, common sense ang gagamitin natin mga kababayan ko. Sabihin natin na yung tatay nila ay kinuha, hindi nalunod. Di ba? Anong gagawin nila doon sa tatay nila? Anong gagawin ng mga dumukot doon? Isang taon nilang ikukulong yon? I don't think na may mga kidnapper na gagawa nun. Pakakainin mo pa yan eh. Ng isang taon. Isang taon yung bubuhayin yung tatay nila. Abay, ginagawa na lang tanga yung tao. Ng 9 cards of total. Pag lumabas po ang bad luck card dyan, nanay, ibang usapan po yan. Oh, bakit? Sabihin may banta sa buhay niya. Naku, ba't ikakabig mo ng banta sa buhay? Eh, sinabi mo buhay na eh. Maaari kasi talagang kinuha ang family member ninyo. Hindi, saan ka nagbase na maaring kinuha dahil ayos yung bangka? Ngayon kakabigin niya na, nung nalaman niya na isang taon na palang nawawala, medyo kakabigin niya na may bad luck na mangyayari. Kaya pag hindi na nakita yung tatay nila, eh maaaring yun ay ginawa na ng masama.
Nako. Ano ka nga, Queen of, ano siya, Queen of Heart? Queen of Heart po. No, Queen of Heart ka. So, anong ibig sabihin nun? So, dito po yung bahay O, niyo. sige, tanong! Tanong ka pa! Sige, magtanong ka. Nagko-cold reading ka na eh. Ng tubig, darling. Inaabot naman po pag dito po, inaabot po ito na Ngayon, akala nyo, hindi naman cold reading yung bungo eh. Kasi ang tinatanong yung inabot yung tubig. No, cold reading pa rin yan. Pagka kinuwento niya na inaabot ng tubig, ibig sabihin malakas talaga yung malalaman ni Jay Costura na malakas talaga yung bagyo ng mga time na yon. alon kapag po malakas po yung bagyo. Ah, okay. Cold reading na Matagal na kayo dito. O sige, tanong pa! Sige, tanong pa! Yung ano po, halos Alam mo, anong connection nun? Pwede kasi pag matagal na, pwedeng palabasin ni Jay Costura na baka may mga kilala dito yung tatay mo na hindi siya kasundo, di ba? May ginawan siya na masama. 25 years din po kami tumira dito. Kaya ang tagal na. Ito na po kami binuhay ni Papa. Ang tagal na. Wala. Diyos ko naman. Ay, Diyos ko. Okay, andito ang king. Hmm. Wait lang, may tanong po ako. Oh, ba't magtatanong ka? Akala ko ba bawal magkwento? May parang pumigil sa kanya na pumalaot. Talaga po. Meron po talaga, dalawa po sila. Ayan, Ako po talaga yung Huh? isang naganap po sa kanya para makita lang po siya. Opo. Eh kaso nga lang po, wala po talagang Pinakwento na yung nangyari. Talagang lahat po sila, halos lahat po yung Coast Guard, pamilya ko po, sila po yung testigo na ako rin po mismo naganap sa kanya para Kami rin po Kumalawan. nagpigil sa kanya that time. kasi king, Kami po yung tumigil sa kanya kasi kami po nagbaba ng patulong po sa amin. okay. Which is po ang kwento po nila sa akin. Pinigilan daw po nilang lumaot si Papa na Lumaot. yung maliit na bangka po. Sige. Granting na pinigilan. Nasa na nga yung ang issue kasi dito kung nasaan yung papa nila. Wala tayong pakialam kung sinong pumigil, sinong kasi wala namang inutil naman yung pagpigil dahil natuloy nga eh. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito nasaan? Nililigaw mo yung mga tao eh. Tapos ang sabi mo kanina, bawal magkwento ngayon, kwento na ng kwento. Ano ba? Pero Pinilit niya po. pinilit niya po na babalik naman ako bukas niyan eh. Kasi po kinabukasan, ilang araw na po, hindi na po siya nakabalik. Mabalik. Kung mapapansin nyo kasi dito, darling, walang bakas ng bad luck card, ha? Apo. So, tingnan mo, dalawang anak na lalaki. Apo. 1, 2, father. Di 1 to 5. ba sabi ko, pag may king dyan, Si Father. father. Last 12. Malinaw eh. So, ang bangka ni Daddy, nasaan na ngayon? Bakit Wala na po. Natangay na din po ng bagyo. kayo na din po, kasi po yung Kwento. nawala po siya. Wala. Na-rip po yung bangka. Interview na to eh. Dapat ang information sa iyo nang gagaling, hindi doon sa mga hinuhulaan mo. Ano ba? Puro kwento na lang ito eh. Yung dalawa. Kasi po Tamo, todo pakinig niya oh. talaga yung bangka namin. Oo. Yung isa maliit na pinalawad niya, doon siya nawala. Yung malaki pong dubulan, ganito rin po kalaki na sa tabi. Okay. Paglipas po nun, na rin po ng bagyo. Nang Hindi na po, okay. hindi niya na po kaya i-set up yun. Pero I ginawa see. niya din po talaga lahat. Cut the cards into Kuha po kayo ng last 12 cards. So, nakakakilabot isipin na nagtugma ang baraha sa pangyayari, no? Tinanong mo eh. Kasi dapat ganito, Sir Jay Costura, no? Pag may nireading ka, diretsahin mo na. Hindi yung bago mo sabihin yung hula mo, magtatanong ka muna. Mini-make sure mo na perfect yung landing ng hula mo. 'Di ba ganito, no? May pumigil ba sa kanya?
Opo, may pumigil. Kaya nakalagay dito, may pumigil eh. Hindi mo ba pwedeng sabihin na nakikita ko din sa bara may pumigil sa kanya? Tapos! Kasi may nakita, may pumigil ba sa kanya? Opo, kaya nga nakita ko dito, may pumigil eh. Wala, invalid yun. Meron siyang anak na dalawang lalaki nandito ang Jack. Tapos ang King is Oh, granting na nandiyan yung dalawang anak niyang, nasaan na yung yun ang tanong eh, nasaan? Yung mangingisda, nasaan? Hindi tinatanong kung may dalawang anak siya dahil alam natin lahat, ay alam nila na nandiyan na may dalawa talagang anak na lalaki yon. 'Di ba? Hindi nila kailangan yon, sabi sa inyo eh. Ang mga ihuhula lang nito yung mga bagay na alam na nung nagpapahula. Ang tanong nasaan? ito, pinigilan pala siya pumalaot nung araw na yun. Mag-pray kayo na lumabas ang Ace of Flower, ha? Kasi ang flower... Mag-pray kayo na makitang buhay yung tatay nila. Hindi yung baraha mo. darling, that's come and go. Distance kasi yan. Wag lang, pag lumabas kasi ang bad luck card, ibig sabihin may threat ang buhay niya. Hindi, sinabi mo ng buhay eh. Babawiin mo? So, maaring ang tatay niyo is captured by the pirates, mga ganyan. Anong pirates? May pirates ba sa Zambales? Hindi, malay mo may pirata doon, ano? Ano mga naiisip ni Sir Jay Costura? Kung may mamimirata man lang, hindi mangingisda ang kukunin yan. Pero, sige, granting na pirata ang nakahuli dyan. 1 taon na bubuhayin ng pirata yan? Diyos ko naman. Walang pirates sa Zambales. Diyos ko naman to si Sir Jay Costura. Kinapture siya ng pirates. For what? 1 taon na. Kung pirata yan, may demand na dapat yung pirata dyan. Sa dinami-dami nilang pwedeng kidnapin, yung mangingisda pa. Or nasa malayong lugar na. Oh, ano na to? Hindi na makatotohanan ito eh. Dito ako nabubwisit pag ginagawang tanga yung mga kababayan ko eh. Na alam mo yun, syempre nagtitiwala sa'yo mga na may matinong outcome na manggagaling sa'yo. Si Joros Flores ba nakita na? King, di ba? Oh, sinagot kayo. Buhay ang tatay ninyo. Magkadikit po yan, ha? So, this is travel and distance. So, twice na po ito lumabas. Okay? So, uulitin ko. Alam mo, masama itong ginagawa mo eh. Paaasahin mo yan habang buhay. Yung mga nandyan. Gusto ko naman, Jay Costura. Sa inyo, hindi pa ako ang may control sa baraha. Nag-ask po tayo ng sign. So, ipanatag yung kalooban nyo. Malinaw po pinakita. Inulit po ang barahan. Nandito ang 2 anak na lalaki. Si tatay is andito. And maaari pong may humawak kay tatay or let us say, nasa ibang ibayo po siya. Ha? Ang pasalamat nyo, uulitin ko, 2 beses po ito lumabas. Okay? Ang flower, darling, ipagdadasal ko to dahil ang bulaklak is pagsibol kasi yan, no? Mandarating ang kakatok ng bigla si tatay sa inyo. Sabihin mo sa pamilya mo, yung kakatok na lang bigla. Diyos ko, pinahula kung nasaan nga. Nasaan? Kung nasa kabilang ibayo yan, katulad ng sinasabi mo, asan? Itong nangyayari, ililive na niya sa dahil aasa itong pamilya na to. At sa di malamang dahilan, kapag bumalik nga yung tatay, credit na sa kanya yon na hinulaan niya.
Hindi niya nga masabi kung nasan eh. Kung ano yung kabilang ibayo na sinasabi niya eh. So, ito po yung panghahawakan ko ngayon. Ulitin ko, ito ay sa pulso niya. We shuffle it together. Okay, in Jesus' name. Thank you po. Nahanap o hindi? Hindi. Pinaasa yung pamilya. Kaya bahala dyan. Anyway, yan lang pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.